Thank you, everyone. Kindly take your seats, please. To our beloved Vice Mayor Giancarlo Soto. To our President Pro Tempore, Councilor Bernard Herrera. To our Majority Floor Leader, Councilor Julian Allison Medalla. To our second Assistant Majority Floor Leader, Attorney Voltaire Godofredo Liban III. To our third Assistant Majority Leader, Councilor Charm Ferrer. To our second Assistant Minority Leader, Councilor Tanijo Kalalay. To our former Speaker, former Mayor Feliciano Belmonte. To former Mayor June Simon. To former Vice Mayor Alice Herrera. To our Congressman from the 2nd District, Congressman Ralph Tulfo. To our Congressman from the 5th District, Congressman Patrick Michael Vargas. To our Congressman from the 6th District, Congresswoman Marivic Copilar. Members of the Quezon City Council who are present here today. Members of the Executive Department led by our City Administrator Michael Alimurong. To our beloved barangay officials who are here today, to our former councilors, to our esteemed guests, to our men and women in uniform, and everybody who is here joining us in today's State of the City Address. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Una, maraming salamat sa ating mga kapwa Q-citizens na nagbahagi ng kanilang kwento, ang mga naghatid sa atin sa bulwagang ito. It truly means a lot to me sa tuwing may lumalapit sa akin para sabihing proud Q-citizen sila. From the beginning, the imperative of our leadership was clear: to bring the city out of the shadows and to serve as the light of our people. Sinimulan natin ang ating panunungkulan sa transparency. Kung ating matatandaan noong 2019, ang pinakaunang executive order na pinirmahan ko bilang mayor ay ang pagbuo ng Internal Audit Service, isang independent unit na magbabantay sa mga kilos at paggastos ng ating lokal na pamahalaan. Kasabay nito ang Freedom of Information Ordinance, ang unang ordinansang naipasa ng ating sanggunian panlunsod, na nagtatakda ng mekanismo para madaling makapag-request ang mga mamamayan ng impormasyon mula sa pamahalaan. With these first acts, we stepped into the edge of light, moving beyond our fear of the unknown so we can define our city's future. Today, Quezon City stands not just as the largest and most populous city in the Philippines, but as a leader across many aspects of local governance. As the city of firsts, we have blazed trails to show the country what is possible. We confront difficult truths and always find ways to make our best even better. We are a city that dares to reimagine the future and to move towards the direction of our hopes. On my 7th State of the City address, I can confidently say, ang QC tunay ng may pagmamalaki. Napakarami nating pruweba na magpapatunay nito. Sa haba ng ating listahan, hindi na natin kayang isa-isahin lahat ngayon. Highlights lang tayo today. Pero mahaba-habang usapan pa rin ito. Sana ay nakapag-stretching at nakapag-CR na po kayo bago tayo magsimula. Sino pong kailangan mag-CR? Do we need a wellness break of a few minutes? Okay. Kung hindi na po, ready na po ba tayong makinig? Given the size of our population and jurisdiction, we face challenges unique to our context alone. Pangunahin na rito ang hamon na ayusin ang paggastos para gawing tunay na makahulugan ang mga serbisyong hatid natin sa 3.2 million Q-citizens, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Kasabay nito, inilalatag natin ang mga reforma para gawing mas matatag ang pamahalaang lungsod at maitaas ang antas ng pamumuhay sa syudad. Pinaghihirapan ng taong bayan ang buwis na bubumbuhay sa ating lungsod.
Kaya tao ang sentro ng ating pamamahala. This is reflected, of course, in the use of our resources. Ngayong 2025, sa 41.3 billion pesos na budget ng pamalang lungsod, 54% ang ating inilaan para sa mga programang pang-edukasyon, kalusugan, pabahay, at hanap buhay. We continue to keep this commitment in our proposed budget of 43.3 billion pesos for 2026. Tandaan, nung minana ko po ang lungsod na ito, 21 billion lang ata ang kabuang budget ng 2019 and now we are proposing more than 43 billion for 2026. Wala pong pagtaas na buwis, wala pong inutang. Tuloy-tuloy nating naitataas ang ating budget dahil masinop tayo sa ating pondo. As proof, our city has received an unqualified opinion from the Commission on Audit for 5 straight years. Ibig sabihin, our financial statements are all in order, walang mali, walang irregularidad. We have consistently raised the city's financial position, even achieving significant growth after a global pandemic. We are proud to announce that Quezon City will be receiving a Hall of Fame award as the top LGU in the Philippines in terms of local source revenues from 2020 to 2024. Ayon sa Department of Finance, patunay ito ng mahusay na fiscal management at kakayahan sa revenue generation. Sentro nito ang maayos nating tax collection. Ngayong taon, from January to October, we already collected 20.8 billion pesos. Mas malaki kumpara sa 18.8 billion pesos na nakolekta within the same period of time the previous year. Para mahikayat pa ang mas marami na magbayad ng buwis, nagpatupad tayo ng real property tax amnesty. Nitong Agosto, pumalo na sa 223 million pesos ang ating nakolekta, a 62% increase from our collections in 2024. Dahil dito, mas malaki na ang parteng napupunta sa mga barangay mula sa nakolektang amilyar na nagagamit nila sa kanilang mga programa. Pwede ninyong i-check ang share ng inyong barangay sa pamamagitan ng QR code na naka-flash sa ating screen. So I will give our barangay officials some time to check their barangay budgets, yung kanilang RPT, using the QR code. Mas mabilis at seamless ang pagbabayad ng buwis dahil digitalized ang mga proseso natin dito sa Quezon City. We continue to strengthen our QC e-services platform with 165 individual services offered in 34 online programs within it. Kabilang na dito ang iDeclare Easy, where real property tax assessment is now digital. With our scanning and retrieval gateway, pwedeng ma-retrieve in as fast as 5 minutes ang nasa 2.3 million tax declaration files, even those from as far back as 1941. This simplified the process especially for property owners living outside Quezon City. Halimbawa dito, si Larry Limhoco, who need not leave Naga City to process and pay his real property taxes. Under our leadership, Quezon City has risen to become the preferred destination for businesses. To date, we have registered nearly 77,000 businesses this year, which translates to an estimated 430,000 jobs. Part of our goal is to raise the number of quality jobs here in our city para hindi na kailangang dumayo ng ating mga residente sa ibang central business districts across the National Capital Region. Kaya buong sigasig nating pinalalakas ang ating lungsod bilang business destination. Our efforts are paying off. Halos linggo-linggo, naiimbitahan tayo sa opening ng mga bagong negosyo dito sa Quezon City, including some big companies that we hope will be enticed to expand their operations here. In fact, may dalawang malaking global companies, Conifer and Tenet, na ang nagsabi that they're inclined to come here to Quezon City in lieu of their current
position our current location because we offer better incentives. And of course, I'm really happy that just last week we cut the ribbon for IKEA, who is now here in Quezon City for your household needs. At ngayong taon, ipinagmamalaki natin na nakapasok ang QC sa Hall of Fame ng Most Business-Friendly LGU Award mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. So shout out lang ako sa aking economic team, Ms. Margie Mejia, Attorney Shay Gonzalvo, Engineers Gani Versosa, Ms. Mona Yap, Mr. Jagat Maitan, and of course our City Treasurer, Ed Villanueva, for all the achievements I have mentioned earlier. Ably led, of course, by our City Administrator, Mike Alimoro. Many of our business processes and services are also on our QC e-services platform, which has been key to keep drawing more businesses to our city. Pero sa ating business one-stop shop dito sa City Hall, nasa 500 transactions kada araw rin ang napoproseso. Ibig sabihin, isang transaction ang natatapos per minute dahil tuloy-tuloy ang ating team, 8 a.m. to 5 p.m., no lunch break. Para gawing mas inklusibo ang ating ekonomiya, malaki na rin ang investment ng ating administrasyon sa micro, small, at medium enterprise development. Mula 2020, nakapaglaan na tayo ng 1.3 billion pesos para dito. In total, aabot na sa higit 120,000 individuals ang ating natulungan sa pamamagitan ng iba't ibang programang pangkabuhayan ng ating pong lungsod. Sa survey at monitoring ng ating Small Business and Developments and Promotions Office, nasa 85% ng ating pong mga beneficiaries ang patuloy pa rin ngayong nagpapalago ng kani-kanilang mga negosyo. Napakataas na survival rate, which we are very, very happy about. To expand our support for our MSMEs, the city government partnered with national government agencies, private companies, and organizations. Dahil dito, maraming capacity building opportunities ang available para sa ating mga budding entrepreneurs. Kasama na ang training, market linkages, at mentorship. Ito ang dahilan kaya marami sa ating MSMEs ay thriving na ngayon. Meron pang ang ilan na nakakapag-export na ng kanilang produkto sa ibang bansa. And we are preparing more of our small businesses to follow suit. Collectively, our QC-grown entrepreneurs have earned 141 million pesos across over 200 bazaars, markets, and trade fairs. Masaya rin ako that some of our barangays are also putting up their own bazaars, giving the micro-entrepreneurs in their communities the chance to earn. May mga bazaar na tayo sa Barangay Commonwealth, Barangay Kaularan, Barangay Batasan, Barangay Pag-asa, Barangay Kamuning, Barangay Milagrosa, at Barangay Cruz Naligas, to name just a few. And I'm sure this coming Christmas, marami pa sa ating mga magagaling na mga punong barangay at barangay councils ay magtatayo na ng sarili-sariling mga bazaars para sa kanilang mga micro-entrepreneurs. Dito sa QC, available ang opportunity na magtayo at magpalago ng negosyo sa iba't ibang sektor. Kasama ng ating stay-at-home mothers, solo parents, LGBTQ+ community, persons with disability, dating overseas Filipino workers, domestic violence survivors, at maging ang mga nawalan ng trabaho nung kasagsagan ng pandemya. Sa kabilang banda, binubuksan rin natin ang ating lungsod para sa iba't ibang probinsya na may mga produkto through our regular trade fairs. Under our agreements with provincial governments like Ilocos Norte and Nueva Vizcaya, producer to consumer na ang bilihan. Wala nang middleman. Kaya mabibili ng ating mga residente ang mga produkto sa mas mababang halaga, habang sinisiguro ang maayos na kita ng mga negosyong bumibisita sa atin. Marami pang provincial governments ang nagpahayag ng kanilang interes na magkaroon ng ganitong klaseng pakipag-ugnayan sa ating pong lungsod. And we of course will oblige. Here in Quezon City, we also recognize the great power of cooperatives in uplifting individuals and sectors. Dito sa QC makikita ang pinakamaraming kooperatiba sa Pilipinas.
Kaya malaking bahagi ng ating economic efforts ang pagpapalakas sa kanila. May mga samahan na tayong natulungan na magtatag at magparehistro bilang co-op, gaya ng ating urban farmers, mga magulang ng children with disability, mga mananahi, mga palero, at mga miyembro ng TODA. Bukod rito, buhos rin ang suporta natin para mahasa ang kanilang entrepreneurial skills para siguradong mapalago pa nila ang kanilang co-op. Nakapaloob ito sa ating Cooperative Development Plan for 2025 to 2028, which enumerates our concrete steps and strategies to strengthen cooperatives in our city. Soon, we will also have a cooperative for returning OFWs, ang QC Cares program, which will be part of the support that we provide under our Migrants Resource Center. This will be made possible by the grant of $300,000 or 17.6 million pesos that we have received from the Mayor's Migration Council. Nakatuon ang QC Care sa mga magbabalik na domestic workers, at bukod sa savings at credit schemes, mabibigyan rin ang mga miyembro ng access sa training at job matching services at mas malawak na social protections sa paglalayo na may hatid na sila sa pagkakaroon ng sariling kabuhayan. This way, we can begin to help break generational cycles of poverty, which force these workers to leave their families behind. And I'd like to, of course, acknowledge Mr. Rogelio Reyes and his team from the PESO office for their commitment to our workers and now most especially our overseas Filipino workers. As we strive to elevate our economy even more, we count on tourism to bring it more life. While we have long cemented our place as the City of Stars, we have so much more to offer, and the city government is proactively creating tourism opportunities. Ngayong taon, inilunsad natin ang ating bagong tourism campaign, ang QC More to Explore, which highlights our rich heritage and the many, many, many opportunities for enjoyment and discovery in our city. Mas lumakas ang kumpiyansa ng mga negosyante sa potensyal ng lungsod. Kaya halos 7,200 na ang rehistradong tourism-related establishments sa Quezon City tulad ng hotels and accommodations, attractions, restaurants and bars, travel agency and tourism destinations such as galleries and museums. This year, we opened 2 museums, both significant contributions to the collective life, not only of our city, but of the nation. Malakas ang nostalgia hit sa ating bahay modernismo sa Quezon Memorial Circle, as it features items that reflect modern domesticity after the war. Bahagi ng museum na ito ang original architectural fragments ng dating bahay ng Aquino family sa Times Street. Nagiging favorite na ito ng mga bumibisitang senior citizens. And this is a worthwhile destination for architecture students and enthusiasts. Sa Barangay Tandang Sora naman, itinayo natin ang kauna-unahan at nag-iisang women's museum sa Pilipinas, which celebrates the heroism, struggles, triumphs, and heritage of our Filipino women. This museum features an extensive her story of our nation, mula sa mga babaylan at mga biyata, mga nanguna sa feminist at activist movement sa bansa, hanggang sa mga advocates at trailblazers sa iba't ibang profesyon at sektor. Every year, we also find ways to attract more visitors through fun and meaningful activities. Our Pride Festival continues to grow each year as the largest Pride celebration in Asia. We welcomed over 400,000 attendees in our colorful show of solidarity for equal rights in UP this June. We also co-organized the board game convention, All Aboard, which drew 10,000 enthusiasts and visitors to our city. In fact, 35% of our crowd in this convention are coming outside of Quezon City. And of course, we have our Q Cinema International Film Festival, which is now in its 13th year. From a humble film festival at the heart of the City of Stars, we have grown a formidable platform for outstanding filmmaking. Through Q Cinema, we have positioned ourselves as the premier film festival in the ASEAN, drawing entries and audiences from different parts of the region.
And incidentally, Q Cinema has now been awarded a Hall of Fame award by the most prestigious tourism award-giving body in the Philippines just last month. We continue to grow our tourism districts, including Maginhawa, which has become an urban destination with our annual Arts and Food Festival, and Banawa Chinatown, where our Chinese New Year celebration attracts thousands of tourists. Ngayong taon, binuksan na rin natin ang Kamuning Textile Market, kung saan makakahanap kayo hindi lang ng dekalidad na damit at tela, kundi ng mahuhusay na mananahi mula dito sa Quezon City. Dumako naman tayo sa ating social services. But before that, let's acknowledge Ms. Gianna Barata, the head of our Quezon City Tourism Department. Sa ating social services na mas pinalawak natin para maabot ang mas maraming Q citizens, lalo na ang mga higit na nangangailangan. Ngayon, nasa 360,000 senior citizens na ang rehistrado sa ating lungsod. Mula Enero, namahagi na tayo ng higit 269,000 birthday packages sa kanila. Para sa pinakamahirap na seniors na walang natatanggap na anumang pensyon, tuloy-tuloy ang social welfare assistance para alalayan sila sa kanilang gastusin. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Quezon City, magkakaroon na ng 51 permanent positions sa Office of Senior Citizens Affairs para matiyak na may tututok sa pangangailangan ng ating mga lolo at lola. And I would like to thank Councilors Joseph Visaya and Councilor Jeline Lumbad for passing this ordinance, creating plantilla positions para po sa ating OSCA. Mabilis din ang pagpaparehistro sa mga persons with disabilities. Ngayon, higit 90,000 PWD IDs na ang validated. At dahil dito, mas madali ang pamimigay ng social welfare assistance at assistive devices, gaya ng prosthetics, wheelchairs, prescription glasses, at hearing aids. May access na rin ang ating PWDs sa livelihood programs ng lungsod at sa iba't ibang perks at discounts. At syempre, tuloy-tuloy rin ang pagbibigay natin ng SWA, Social Welfare Assistance, sa mga PWDs natin ng tunay na nangangailangan. Pinalawak natin ang ating burial assistance program na ang budget dati ay 2 milyon lamang at ngayon ay 125 milyon na. Nakipagsundo rin tayo sa iba't ibang mga funeral homes para sa funeral package na nangangahalagang hanggang 25,000. Kasama rito ang libreng palibing para sa may hirap. Ayon sa ating City Civil Registry, aabot sa 25% ng mga pumanaw sa lungsod ang nabigyan na ng ganitong serbisyo. 25% pala ng patay ay pinapalibing natin dito. No? So, ngayon ko lang nalaman yun. May abot kayang cremation services sa Baysa Public Crematorium. At may higit 1,000 vaults na sa Quezon City Columbarium na maaring paglagakan ng halos 5,000 urns. Hindi natin nakakaligtaan ang mga nasa piitan sa No Woman Left Behind program. Binibigyan natin sila ng pagkakataong makapagsimula muli. Sa female dormitory, 196 PDLs na ang nagtapos mula elementarya hanggang kolehiyo. Kumita na sila ng halos 1 milyong piso sa ating livelihood programs. Each inmate earns an average of 1,900 pesos per month, kaya kahit nasa piitan ay natutulungan pa rin ang kanilang mga pamilya. Ang good news, hindi na lang mga babaeng PDL ang makikinabang sa educational and livelihood programs natin. Sa December 10, that is Human Rights Day, ilulunsad natin ang ating No Juan, J-U-A-N, hindi po si Councilor Juan to, si ang Juan meaning man, No Juan Left Behind program sa atin namang male dormitory. Ngayong taon, higit 5 bilyong piso ang inilaan natin para sa ating health services. 5 bilyon at hindi milyon, bilyon.
Dahil dito, libreng na ibibigay ang mga serbisyong medikal sa health facilities ng lungsod. May check-ups, immunizations, laboratory at dental services, maternal health care, family planning, at nutrition-related programs na libre. Nakasisigurong dekalidad ang ating health services dahil isa tayong Universal Healthcare Integration Site. PhilHealth Yakap accredited na din ang ating 67 health centers at city employees clinic. Higit 344,000 Q citizens na ang eligible for Yakap. Patuloy tayong nakikipagtulungan sa PhilHealth para lahat ng Q citizens ay mapasama rito. Dahil kung Yakap member ka, may dagdag pa na medical support tulad ng mas comprehensive na cancer screening at hanggang 20,000 pesos worth ng gabot kada taon, which can cover yung hindi pa sakop ng free maintenance medicines program ng ating pong lungsod. Mabilis na ang transmittal at submission ng claims sa PhilHealth dahil bahagi na ito ng QC Health Information System. Dahil may electronic record management system tayo sa ating health facilities. May iwasan na ang duplication at mamamonitor ang mga serbisyong ina-avail ng ating mga kababayan. Walang patid ang pamamahagi natin ng maintenance medicines para sa non-communicable diseases gaya ng hypertension at diabetes. Pumalo na sa 157,000 Q citizens ang nakakatanggap nito buwan-buwan, senior citizens man o hindi. Sa pondong inilaan natin sa ating city-run hospitals, nakakapaghatid tayo ng mga angkop na serbisyo. Sa Quezon City General Hospital, mayroong elderly daycare program para sa mga seniors. Nakakatanggap sila ng wellness at respite care. Ngayong taon, bahagi na rin ng serbisyo ng QCGH ang outpatient emergency care benefit ng PhilHealth para sa ilang emergency procedures. Malaking tulong naman ang bagong dialysis center sa Rosario Maclang Bautista General Hospital para sa Q citizens na may chronic kidney disease o CKD. And I would like to acknowledge that this program was made available to us through the efforts of Congressman Ralph Tulfo. Sa Novaliches District Hospital, tuloy-tuloy ang screening referrals mula nang kilalanin itong newborn screening satellite continuity clinic noong Nobyembre. Malaking tulong ito para malaman agad kung may congenital disorder ang mga sanggol. Kitang-kita na komprehensibo ang health services na alay ng pamahalang lungsod. At sakali mang kulang pa ang pantustos ng ating Q citizens, meron tayong medical assistance program. Itinaas natin ang pondo para dito mula 3.7 million pesos lamang noong 2019 sa 53 million pesos ngayong taong 2025. Sa Kabahagi Center, halos 10,000 children with disabilities ang nabigyan ng libreng therapy, livelihood at educational support sa loob ng 7 taon. Bago matapos ang taong ito, bubuksan natin ang bagong Kabahagi Center sa District 6 sa tulong ni Congresswoman Marivic Copilar para mas marami pang CWDs ang maalagaan natin. Karapatan ng bawat Q citizen na kumonsulta at magpagamot ng walang paghuhusga. Kasabay ng Pride Month, ipinasa natin ang Gender Inclusive Health Ordinance. Soon, we will be rolling out gender-affirming consultations and counseling, referrals to specialized services, and mental health support to our trans citizens. And this ordinance was bravely passed by Councilor Bernard Herrera. Thank you for looking after the rights of the marginalized, even if this was unpopular. We have strengthened our helpline 122 to provide mental health assistance. May naka-duty 24/7 para magbigay ng psychosocial support at first aid, ensuring that help is just 3 minutes away or 3 numbers away. May dagdag staff na rin ang ating mental wellness access hubs. Kaya sa ating mga Q citizens, sakaling kayo man ay may pinagdadaanan, biktima ng cyberbullying o nais lang na may makausap, tumawag lang kayo at handa kaming makinig. Isinusulong natin ang early detection sa sakit ng cancer.
Ngayong 2025, higit 27,000 na kababaihan at risk ang sumailalim sa libreng breast cancer screening, habang halos 10,000 naman sa cervical cancer screening. Tayo ang unang LGU na nakapagpasa ng Integrated Cancer Control Ordinance. Kaya naman napabilang tayo sa City Cancer Challenge, the first LGU from the Philippines to join this global network. Sa partnership na ito, makakakuha tayo ng technical and research assistance mula sa mga eksperto para ipagtingin pa ang cancer programs natin. And I would like to thank Councilor Alfred Vargas for passing this measure that is making the city the premier city in the Philippines that takes care of our cancer patients. Tinitiyak din nating malusog at protektado ang mga alagang hayop sa lungsod. Umabot na sa higit 143,000 pets ang nabakunahan kontra rabies ngayong taong lang. Nakapagkapon na rin tayo ng higit 3,500 na mga alagong aso at pusa, habang lampas 2,500 naman ang meron ng microchip. Sa ilalim naman ng ating adoption program, daan-daan ng mga aso at pusa ang nakahanap ng kanilang forever home. To those who are looking to adopt new pets, pwede pong i-check ang Facebook page ng ating Quezon City Veterinary Department. Talakayin naman natin ang sektor ng edukasyon. Thank you pala kay Doc Ray Napoles, ang ating city veterinarian, for your initiatives. Mula sa unang termino, naglaan tayo ng malaking pondo para sa mga programang aalalay sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Kung mapapansin ninyo, tumaas ng husto ang alokasyon dito kumpara noong nakaraang mga taon para tuloy-tuloy ang pamamahagi ng learning kits, pagpapatayo ng school infrastructure projects, at pagpapalawak ng ating scholarship program. Ngayong 2025, pumalo ito sa 15% ng ating kabuang budget o higit 6 na bilyong piso. And we're fulfilling what the Constitution says, that dapat ang pinakamataas na gastos ng isang lipunan o isang pamahalaan ay edukasyon. And we are doing it here in Quezon City. We have met the UNESCO benchmark of allocating at least 15 to 20% of public expenditure to education. Sa kasalukuyan, nasa higit 410,000 ang mga mag-aaral sa ating mga pampublikong eskwelahan. At sa paglalayon na gawing mas conducive sa pagkatuto ang kanilang kapaligiran, patuloy tayo sa pag-i-improve ng ating facilities sa mga paaralan. To date, we have completed 458 infrastructure projects for our public schools across Quezon City. Binubuo na rin natin ating classroom decongestion plan, ang long-term strategy ng lungsod para tugunan ang kasalukuyang backlog sa mga silid-aralan. The plan tackles our city's single-shift backlog of more than 5,000 classrooms through a two-track approach, easing pressure in our most crowded schools while building lasting capacity for the future. But this plan will only succeed if we move as one system, from planning and budgeting to implementation on the ground. And we are very grateful for the proposal of our President and of DPWH Secretary Vince Dizon and DepEd Secretary Sunny Angara na sa local government na lang i-download ang pondo para sa pagpapagawa ng mga classroom sa ating pong lungsod. Over the past weeks, the city has been hauling unserviceable school equipment from our public schools, kasabay ng patuloy na paglilinis ng ating mga eskwelahan. Umaasa tayo na magtutulong-tulong ang lahat na mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng ating mga paaralan para maiwasan ang mga sakit tulad ng dengue at magamit pa ang mga espasyong na-clear natin para sa iba pang mga aktibidad ng paaralan. Pataas na pataas ang kalidad ng edukasyon sa Quezon City University. Ang mga kursong iniaalok natin ay nakatanggap na ng accreditation mula sa Association of Local Colleges and Universities, Commission on Accreditation, at sa Commission on Higher Education.
Mula sa mahigit 7,000 na mag-aaral, sa kasalukuyan ay halos 12,000 na ang estudyante dito sa QCU at na nakakatanggap ng libreng edukasyon. Higit kalahati sa mga nagtapos sa QCU ay unang college graduates sa kanilang mga pamilya. Simula nang kilalanin ng CHED ang Quezon City University noong 2020, nakatanggap na ito ng mahigit 661 million pesos mula sa CHED UniFast sa ilalim ng Free Higher Education Act. Bukod sa QCU, marami na rin kabataang Q-citizens ang nabigyan natin ng pagkakataon na may tuloy ang pag-aaral sa ilalim ng ating QC Scholarship Program. Mula 2019, umabot na sa 50,000 ang scholar ng lungsod mula senior high school hanggang postgraduate. Higit 15,000 sa kanila ay college graduates at TechVoc completers na. Gaya ng pangako ko, itataas natin sa 80,000 ang bilang ng scholar sa QC bago ako bumaba sa pwesto. Kaya ngayong 2025, halos 400 million pesos ang pondong inilaan sa pinalawak na Quezon City Scholarship Program. Kasama sa ating scholars ang mga student leaders, athletes at technical vocational students. Nakatuon din tayo sa pagpapalakas ng media and information literacy sa QC. In a few hours, UNESCO will announce in Paris that Quezon City is among the 13 pilot media and information literacy cities around the world. This means we are among select cities that are actively promoting critical thinking and combating disinformation and misinformation among our citizens. So I would like to shout out ang education team, si Ms. Maricris Veloso, si Ma'am Carlene Sedilla, si Ma'am Tere Atienza, si Ma'am Marisa Chico, and syempre si Sir Bert Apostol and ang PAISD team natin for the UNESCO recognition. Sa ganda ng ating mga programang pang-edukasyon, ipinagmamalaki nating nakuhan din natin itong taong ito ang Seal of Good Education Governance, the highest honor given to a city for education. Patuloy nating inihahanda ang mga barangay laban sa bagyo, sunog at lindol. Sa tulong ng disaster preparedness trainings, target nating magkaroon ng muscle memory ang komunidad pagdating sa rescue procedures at first aid. As part of our preparation for the big one, we are continuously inspecting the structural integrity of buildings, including schools, to ensure the safety of our community. Nagsagawa tayo ng Walk the Fault activity para matukoy ang mga infrastrukturang nakatayo mismo sa West Valley Fault. Nalagyan na rin ng marker ang mga lugar na ito para magsilbing tanda at paalala sa mga residente. Pakiusap ko lang po sa mga residente, huwag po ninyong tanggalin ang mga muhon. Okay, kasi yan po ang ating marka na nasa West Valley Fault po, ang property. And we need to know where that fault is. It is the right of everyone to know where that is. Kaugnay nito, agad tayong rumoresponde sa ating mga kababayan sa Cebu at Davao na nakaranas ng malalakas na lindol. Our teams from DRRMO, Engineering Department, Department of Building Official, and City Health were deployed to assist in damage assessment and medical and psychosocial interventions. At gusto ko rin magpasalamat, syempre, sa aking pong City Council sa napakabilis ninyong pagkilos. As soon as we found out na meron po tayong mga kababayang na sakuna, agad-agad po silang pumasa ng ordinansa na magbigay po ng ayuda sa ating pong mga nasalantang mga kababayan. So we have given a total of 14 million pesos in aid to all of the municipalities affected by the earthquakes in Davao and Cebu.
Ngayong Nobyembre, ilulunsad ng Business Permits and Licensing Department, katuwang ang Disaster Risk Reduction and Management Office, led of course by Ms. Bianca Perez, ang Alert QC, isang citywide program na layong sanayin ang ating mga negosyo sa first aid, fire safety, at emergency preparedness. We will now have a force multiplier whenever disaster hits. Palagi nating sisikapin ang zero casualty sa anumang sakuna o kalamidad. Todo tutok din tayo sa usapin ng peace and order. Sa kabuuan, naglaan ang city government ng 1.6 billion pesos dito ngayong taon. Kasama rito ang budget subsidy para sa Quezon City Police District at alokasyon para sa iba't ibang programa kaugnay ng seguridad at kaligtasan ng lungsod. Dahil sa pondong ito, pumapalakpak ang mga polis. Dahil sa pondong ito, mahigpit na naipapatupad ang 5-minute response ng polis sa Quezon City. Mas epektibo ang ating response time ngayon dahil fully integrated na rin sa sistema ng QCPD ang CCTVs ng ating Project Aurora at emergency calls sa Helpline 122. Ayon sa ulat ng QCPD, crimes committed within the city in 2025 have gone down by 25% compared to last year. Shout out kay Didi Silvio, Randy Glenn Silvio. Thank you, sir, for your hard work. Ngayong taon, 83,000 emergency at non-emergency calls ang natanggap ng ating Helpline 122. Napakasipag na mga call center agents natin. Mapa-aksidente, sunog, krimen, o katanungan sa anumang programa ng lungsod. Sagot yan ng ating hotline. Sa bawat lansangan ng lungsod, nakabantay ang ating DPOS, TTMD at Task Force Disiplina para tikatan ang mga lumalabag sa mga ordinansa at mga kamote sa daan. Mabilis ang pagbabayad ng OVR sa QC dahil online na ito sa QC e-services. Wala nang pila, wala pang kotong. Yan. Palakpakan naman dyan. Pagdating sa katiyakan sa paninirahan, sinusulong natin ang maayos, disente at ligtas na tahanan. Halos 5 bilyong piso o 12% ng ating budget ay para sa housing. Ito ang pinakamalaking alokasyon mula nang tayo ay manungkulan. Malayong malayo ito sa 250 million per year lamang noong nakaraang administrasyon na mula pa sa koleksyon ng socialized housing tax. Bago matapos ang taong ito, aabot sa halos 30,000 na pamilya na ang mabibigyan natin ng katiyakan sa paninirahan. Kabilang na ang mga nakatira sa danger zones gaya ng estero at ilalim ng mga tulay mula sa programa ng relocation, direct sale, transition housing at rental housing scheme. Malapit na magsimula ang ating Q Citizen Homes Cambridge project sa District 3. This is a 12-story residential building na mapapakinabangan ng 704 beneficiaries. Ito ay sa Cambridge, sa ikatlong distrito. At napabid na po ito. Malapit na ring matapos ang Q Citizen Homes Balingasa project at by May 2026, inaasahan na mabubuksan na rin natin ang isa pang building sa Q Citizen Homes Urban Deca sa Barangay Commonwealth. We have also forged a partnership with the Ayala Corporation for a 1.2-hectare housing project that will benefit 3,000 ISF families in Quezon City. Meron ring naiipong 900 million pesos escrow funds mula sa mga private developers, alinsunod sa balanced housing compliance, na siyang gagamitin sa pagpapatayo ng in-city housing para sa mga nakatira sa waterways. So uulitin ko po ha, ang mga nakatira sa waterways hindi na po i-relocate sa lalawigan, in-city na po ang housing natin para sa kanila.
Pag-usapan naman natin ang infrastruktura. Tinatayang nasa 50 million square meters o 30% ng kabuuang lawak ng Quezon City ang green at open spaces. Layon natin madagdagan pa ito ng 5% pagsapit ng 2030. Kabilang sa mga hakbang natin ang pagpaparami ng mga parke. Mula taong 2019, 101 parks na ang ating napaayos, habang 24 naman ang bagong gawa. And thank you, of course, to our Head of Parks, si Architect Red Avellino. Yan. Patapos na ang Buenamar Park sa Novaliches proper in 1 week's time sa mga taga-District 5. Bukod sa elevated park, meron ding multipurpose hall na maaring gamitin sa mga aktibidad ng barangay. Okay. We also implemented initiatives to promote QC as a walkable and pedestrian-friendly city in line with our vision of realizing the 15-minute city concept. Binuo natin ang QC Revive para paggandahin ang iba't ibang distrito gaya ng Tomas Morato sa District 4. Tinanggal natin ang mga obstructions, pinailawan ang lugar, at pinalawak ang sidewalks. Kaya naman, pwede nang lakarin ang buong stretch ng Tomas Morato ngayon na walang takot at buong ginhawa. Shout out tayo kay CA Mike Alimurong, kay AO Zandy Zacate, kay Architect Red Avellino, kay Attorney Dale or Engineer Dale Peral, kay Gianna Barata, at kay Prof. Jed Gomez ng City Planning Team dahil sila po ang nag-design ng ating Revive Morato. Isinasaayos rin natin ang LITEX sa District 2 sa paglalayon na may balik sa taong bayan ang bangketa at maibsan ang trapiko. Ang ating vendors na dating nasa kalsada, nabigyan na natin ng pwesto sa tamang lugar. Kaya nagagamit na ngayon ang ating sidewalks. Gusto kong magpasalamat sa ating mga kasama mula sa MDAD, Task Force Disiplina, DPOS, TTMD, at QCPD na nagbabantay 24/7 sa LITEX para mapanatili ang kaayusan sa lugar. Sa ngayon, medyo matraffic lang sa area dahil sa ongoing pipe replacement along Payatas Road. Kaya shout out po ako sa Maynilad. Can you hear me, Maynilad? Libo-libo ang bash na natanggap ko dahil sa inyo. Pakibilisan lang po ang pagtatapos ng proyekto ninyo. July pa po yan nagsimula, October na po ngayon. Sa ilalim ng ating QC Revive, mas mabilis at dekalidad ang ating rehabilitation works. Higit sa lahat, nakatipid ang ating city government dahil hindi po tayo nangangailangan magpa-bidding or procurement. Hindi natin kailangan ng outside contractor para gawin ang mga proyektong nabanggit ko. Pwede naman pala, mga barangay officials, ang gawing maganda ang isang proyekto na walang kontratista. And speaking, di ba, Tatay Rani, di natin kailangan ng contractor. Tayo lang kayang-kaya na. Speaking of Tomas Morato, tuwing linggo ay binubuksan natin ang kahabaan nito para sa ating Car-Free, Carefree Sundays, kung saan malayong makatakbo at makapag-ehersisyo ang mga Q-citizens. Samantala, naiibsan na ang pangamba ng mga empleyado at estudyanteng umuuwi sa gabi dahil pinailawan natin ang buong elliptical road. Naglagay tayo ng 500 pailaw sa paligid nito, kaya mas protektado na ang mga naglalakad at nagbibisikleta. At shout out kay Attorney Engineer Dale Peral at ang buong engineering department. Marami rin sa trabaho ng City Engineering Department ngayon ay by administration, wala pong contractors. Sa ilalim naman ng isang public-private partnership, na isaayos na ang 35 footbridges sa lungsod. Ang dating madilim, babaho at delikadong mga tawiran, maayos at ligtas ng nadadaanan.
Dumako naman tayo sa usapin ng flood control. On the part of the city government, ang flood mitigation projects ay maingat na ginagabayan ng Quezon City Drainage Master Plan. Binuo natin ang planong ito kasama ang UP Resilience Institute sa paglalayong siguruhin na bawat proyekto ng pamahalaang lungsod ay pinag-aralan ng mabuti at may sapat na engineering at scientific basis. Mula 2021 hanggang 2025, meron ng karagdagang 122,000 cubic meters na drainage capacity na resulta ng kabuuang 181 projects sa ilalim ng ating flood mitigation program. 175 dito ay ipinatupad sa pamamagitan ng kontrata at 6 naman ay sinagawa ng ating in-house engineering team, again without any contractors involved. Ang layunin natin, tuloy-tuloy na maibsan ang pagbaha, lalo na sa ating mga flood-prone communities. Kabilang sa mga proyektong ito, ang construction ng detention basins, retention ponds, at improvement ng mga drainage systems sa mga flood-prone areas tulad ng Barangay Pilham, Barangay Tatalon, Barangay West Riverside. Wala naman tayong Barangay West Riverside. Ano ba ito? sa West Riverside at Barangay Fairview. Nakapagtayo rin tayo ng mga detention basins at drainage interceptor sa Commonwealth Avenue, sa Barangay Batasan Hills, Elliptical Road sa Barangay Central, sa NS Amoranto, Corner Banawe, at Bitoon Circle sa Barangay Commonwealth. May retention pond na may water tank na rin sa Quezon Memorial Circle, which has a capacity of 650 cubic meters. Patuloy din ang maintenance at dredging operations ng ating pamahalaang lungsod. Kasama na rito ang pagdeclog ng mga drainage systems which brought back 86,700 cubic meters of capacity at ang pagtanggal ng 5,900 cubic meters ng basura mula sa San Francisco River. Dagdag pa rito, nakikipagtulungan rin tayo sa San Miguel Corporation para magsagawa ng malawakang dredging operations sa mga pangunahing ilog sa lungsod, lalo na sa San Juan River at Tulyahan River. Through this joint effort, halos 1.4 million cubic meters ng dumina ang nahukay sa mga ilog na ito. In fact, may cleanup efforts na sa Marilao Bridge malapit sa E. Rodriguez Avenue sa kasalukuyan. We remain committed to building a greener and more livable Quezon City for future generations. Sa bawat programang ipinatutupad natin, layon nating mapangalagaan ang kalikasan, and we make sure that we walk the talk. For instance, we pushed for solarization sa paglalagay ng solar panels sa mga gusali ng City Hall, mga ospital at paaralan. Hindi lang tayo nakabawas ng pangkonsumo ng fossil fuels, makakatipid pa tayo ng 47 million pesos kada taon. Para mapababa ang carbon emission sa lungsod, may hybrid motor vehicles na ang lokal na pamahalaan. Nagdagdag din tayo ng 8 fully electric buses sa ating Q-City Bus Program. Sa ngayon, bumabiyahe na ito mula City Hall papuntang Cubao. O yan ang route number 1. Sa 2026, plano natin na e-buses na rin ang gagamitin sa ruta papuntang Gilmore. That's route number 6. That's another 8 electric buses that we will purchase for our city. Sa kabuuan, ang ating libreng sakay ay nakapagtala na ng halos 41 million ridership mula 2020. Ang nakakatuwa, nung makita namin mula sa report ni Dexter Cardenas ng TTMD kung sino ang sumasakay sa libreng sakay, ito yung pinaka
pinaka-marginalized na mga mamamayan natin. Senior citizens, mga estudyante, at mga taong naghahanap ng trabaho. Siguro kung walang libreng sakay, hindi na sila babiyahe. Kaya nabigyan natin sila ng kapangyarihan. We empowered the marginalized through our libreng sakay program. Sa QC naman, ulit, bawal ang plastic. Sa Executive Order Number 3, ipinagbawal ang paggamit ng single-use plastics at disposable materials sa City Hall. Kaya nabawasan ng 25% ang basura dito sa Quezon City Hall. And I challenge all of our barangays to try to do the same. Try to lessen not just the plastics, pero yung basura ninyo sa inyong mga iba't ibang barangay. You are free to copy our executive order in order to give teeth to this particular policy in your respective barangays. Ipinatutubad din natin ang no single-use plastic bottles policy sa Quezon Memorial Circle at maging dito sa Quezon City Hall. Dati, ang pinakamataas na nakolektang PET bottle sa loob ng isang buwan ay may timbang na 156 kilos. Ngayon, 1.5 kilos na lang ang ating nakokolektang PET bottle. So, barangays, kaya natin to. Pagtulungan natin to. We strive to lead the conversation on sustainability through initiatives that are grounded in our communities. We want to send a message that it is possible to introduce and adopt sustainable practices, building upon systems that promote circularity and upcycling. For instance, in the context of fast fashion, alam naman natin na napakaraming unused textiles ang napupunta na lang sa landfills o sa ating mga karagatan. Recognizing this challenge, we stepped up to make sustainable fashion part of our push for a circular economy. Ang ating Kilos QC store, nakalikom na ng 6 na toneladang pre-loved clothes and reusable items, earning more than 2 million pesos, which goes to our tutoring program. Inilunsad na natin ang QC Circularity Hub sa pakikipagtulungan sa Ant Hill Fabric Gallery. This is the first of its kind in the country kung saan ipoproseso ang mga tela, puputulin sa tamang sukat at gagawing mga bagong produkto gaya ng bags, kumot at iba pang items. Itong aking suot, para lang malaman nyo, ito. Yan. Kita nyo? Ito ay yari sa mga lumang bedsheet. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po galing sa motel. Okay. Maayos naman ang pinanggalingan ng aking damit. Ang pinakapuso ng proyektong ito ay ang 20 artisan weavers mula sa Payatas. No? So that's the Circularity Hub that we have just launched. So pwede po kayong bumili dyan ng Pampilipinyana ninyo. No? At makakatulong pa po kayo sa mga artisans natin. To date, we have created 58,600 good green jobs as part of our commitment to building a greener city, along with providing livelihood opportunities for our citizens. Kasama na rito ang ating urban farmers, street workers, resource collectors, yan ang bagong pangalan natin sa Palero, just to give them more dignity, and iba pang partners natin sa environmental stewardship. And of course, shout out kay Miss Drea na nandito ngayon para congratulations, dahil lahat ito dahil sa'yo. Ginagawa natin ito dahil sa'yo. Nakasalalay sa nakakayahan nating mga lingkod bayan ang kalidad ng ating serbisyo. Kaya nakatuon tayo sa pagpapalakas ng ating hanay. Una, merit-based system ang pinaiiral natin sa buwan-buwan na Personnel Selection Board o PSP. Lagpas 3,000 City Hall employees na ang na-regular. At higit 2,000 naman ang na-promote na natin. Malayo ito sa bilang ng mga nabigyan ng oportunidad ng nakaraang administrasyon. We believe that good governance must start at the grassroots level. We are equipping our barangay leaders with the necessary knowledge and skills. Noong nakaraang taon, 339 barangay officials ang nagtapos sa ating executive courses sa QCU.
Ngayong taon, umakyat ang kumuha nito sa 688 barangay officials. Hiwalay pa ito sa mga pagsasanay na inihahatid ng BCRD under the leadership of Councilor Ricky Corpus, DRRMO under the leadership of Bianca, at iba pang tanggapan. Ang resulta nito, mas marami na ang humakot ng parangal at cash incentives noong nakaraang Barangay Day. Nakikita na natin that empowering our barangays is bearing fruit, and we are seeing the fruits of that every Barangay Day as more and more of our barangays show that they are capable of good governance in the grassroots level. Congratulations to our barangays. And thank you for believing in our programs, partaking of them, and using your learnings to improve your governance in your respective jurisdictions. I am very grateful. Bukod dito, marami na rin sa ating mga barangay ang nakatanggap na ng national awards. Shout out po sa ating mga winning barangays. There are so many of you now who have received national awards. Can you please all stand, yung mga nanalo na sa national level, so that you can be recognized. Huwag mahiya. Nahiya pa. Nahiya pa. Ayan sila. Ayan. Let's please make sure that the camera pans on them and they are recognized for their outstanding work that has made our city very, very proud. Congratulations to our outstanding barangays. We are also proud of our SK councils who continue to do good work as shown by their performance in the Philippine Sangguniang Kabataang Awards. Sa taong ito, nakuha ng Barangay Commonwealth ang Most Outstanding SK Award sa Council category. Habang nakukuha naman ng awards sa project category ang SK ng Barangay Batasan Hills, Barangay Commonwealth, Barangay Payatas, Barangay Bagong Silangan, at Barangay sa Uyo. Congratulations sa mga kabataang future leaders ng Lungsod Quezon for making us super proud of yourselves. And thank you, Councilor Sammy Neri, for leading this fantastic group of young leaders here in Quezon City. This year, natapos na natin ang pagsasaayos ng 6 na district action offices. At sa sobrang sipag nila, 3.3 million transactions ng iba't ibang tanggapan ang kanilang naihatid mula 2022. Shout out lang po kay AO Oli, AO Bong Teodoro, AO Tommy, AO Zandy, AO William, and AO Mark Aldave. Nandito man sila o wala. Nandyan sila. Aba, nagbalik. Bukod pa ito sa halos 800,000 transactions sa iba't ibang barangay caravans na isinasagawa po ng iba't ibang action offices natin. In our mission, sabi ko highlights lang to ha, highlights lang to. In our mission to promote participatory governance, we continue to strengthen the People's Council of Quezon City. Ngayon, meron tayong 1,596 SEC-accredited organizations at inaasahan nating tataas ang bilang na ito. Matatapos na. Sa pagpasok natin sa aking ikatlong termino, naniniwala ako na ang responsibilidad natin ngayon ay pagtibayin ang mga sistemang ating nasimulan para gawing mas bukas at mas malapit sa taumbayan ang ating lokal na pamahalaan. Nakaangkla ang panatang ito sa pagpasok natin sa Open Government Partnership, isang global alliance na nagtutulak ng transparency, digitalization, public participation, at accountability sa pamamahala. This is consistent with our long-held belief that the people's trust is the backbone of governance. Sa ilalim ng ating 3-year OGP Local Action Plan, pinatitibay pa natin ang pundasyon para sa makabuluhang pakikibahagi ng ating mga mamamayan, para maihanda ang mga sektor sa mas malalim na partisipasyon sa ating pamamahala. Lalo pa nating pinalakas ang ating civil society organizations through capacity building initiatives like skills building for community development workers and firefighting volunteers, training on the formation of barangay children's associations, and the year-end showcase of best practices in our growing CSO community.
Sentro sa tungkulin ng CSO sa ilalim ng Open Government Partnership ang pakikibahagi sa participatory budgeting. Sa prosesong ito, we are transforming the budget process from a closed-door endeavor to one where every voice matters. Konkreto na ang partisipasyon ng mga sektor sa paglalatag ng mga prioridad ng lungsod. Sinimulan na natin ito sa paghahanda ng 2026 budget ng 10 departments ng city government. This means nearly 6 billion pesos of our proposed budget for 2026 underwent the scrutiny of relevant sectors. At ang gusto natin, eventually, ay maging fully transparent ang ating buong budget process. Wala po tayong isisikreto dito sa Quezon City. In investing in our capacity to take part in governance, I keep faith that you, our CSO network, will stand as the guardians of our reforms. Na anumang administrasyon ang magdaan at sino man ang mayor ng lungsod, the people of Quezon City will continue to demand good governance. And they will demand the leadership that they truly deserve. And they will demand that every centavo of the taxpayers' money goes back to the people of Quezon City. This is crucial, especially as we elevate our efforts towards genuine transparency. Magiging available na sa ating QC e-services platform ang QC Open Data Dashboard na naglalaman ng mga datos tungkol sa mga programa ng ating lungsod. Una na rito ang QC Open Infra, kung saan makikita ang mga infrastructure projects ng city government mula sa mga paaralan, flood control projects, barangay hall, multipurpose buildings, drainage upgrading, kalsada, parke, at iba pa. Integrated na rin dito ang Geographic Information System kung saan madali nang mahanap ang eksaktong lokasyon, halaga, kontratista at status ng bawat proyekto. Sakop nito maging ang streetlights, flood hazard map at ang West Valley Fault. We will make Quezon City the most transparent city in the Philippines. At lahat kayo, mga barangay, malalaman ninyo kung anong mangyayari sa inyong mga barangay. Hindi na po mangyayaring te-text niyo pa ako, Mayor, anong nangyari sa request ko? Mayor, kamusta na yung hinigi ko? Kasi sa ating Open Infra dashboard, lahat mula request stage hanggang sa katapusan ng project, malalaman ng bawat barangay official ang status. Just by going online. Because I will empower you with information that you deserve to have, and every citizen is deserving to have in Quezon City. Malapit na rin nating ilunsad ang digital app na magiging sumbungan ng mga Q-Citizen. Isang online crowdsourcing platform na mga concerns, complaints, at feedback kung saan pwedeng mag-upload ng larawan o video at may digital footprint monitoring ng inyong isusumbong hanggang ito'y matugunan. This will launch by January or February of next year. Maganda yan, i-click nyo lang. Pag yung streetlight sira, click nyo, upload. Automatic, malalaman nyo, natanggap ba namin? Pag natanggap na, napunta na ba sa tamang department? Kung napunta sa tamang department, sino ang taong in charge na nakatanggap ng account na yan? Tinatrabaho ba niya yan? Hanggang sa matapos ang project, malalaman niyo yung status ng sinumbong ninyo sa amin. Yes. We also developed an internal business registration and compliance dashboard and enhanced data analytics capabilities. Makikita na rin ng bawat aplikante ang current status at actual turnaround time ng permit application. Gayon din ang risk classification ng mga negosyo down to street level. All this information we will give to you because we have nothing to hide in Quezon City.
masaya rin akong ibalita na napili tayo bilang pilot site ng New Government Procurement Act Caravan ng Government Policy Procurement Board at Department of Budget and Management. Magkakaroon ng training sa bidding at open procurement. So pati sa procurement po, magiging honest tayong lahat. At kasama po ang bawat barangay sa training na ito. Okay po ba sa inyo? Game ba kayo mga barangay? Nitong buwan, nakibahagi tayo sa Philippine contingent ng OGP Global Summit sa Spain, where we shared our best practices in relation to open governance. Katatanggap lang natin ng pagkilala bilang regional winner for Asia and the Pacific at overall winner for the thematic area on civic space. So we have to do this because we are the model city in terms of open governance. And we will show that we deserve to be that open or that model city for open governance. We have to show. At tayo po ang tutularan ng iba pang mga LGU. So para sa kaalaman ng lahat, baka sabihin nyo, grabe naman to si Mayor. Hindi po. Ito po ay national government policy ngayon. At inilunsad na po ng DILG ang open governance in about 120 local government units in the Philippines already. Ang layon po ng DILG, lahat po ng LGU sa buong Pilipinas magiging open governments na po. Okay. So we are just among the first. As we come to a close, tapos na, happy na sila. As we come to a close, idadrama ko ng konti. We are also very proud to share that Quezon City is one of the 4 national finalists in the highly urbanized cities category of the Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. This is one of the most prestigious awards in the country na muling ibinalik ngayong taon nung nawala ito noong 2017. And this is, of course, proof that we really are dedicated to the future of our city because we are investing in our children. And team effort po natin itong lahat, kaya maraming salamat sa lahat ng mga barangay. Thank you to all our barangays. Lahat kayo are all compliant and doing so well, are all child-friendly. Lahat ng mga departamento ng Lungsod Quezon, lahat ng mga social workers, lahat ng mga paaralan, lahat ng mga BHWs, lahat ng mga CSOs, lahat ng nakiisa sa ating pong nakaraang validation process na